Magandang araw po. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Ako po ulit si Obed. At meron na naman po tayong kwentong ibabahagi sa inyo. Ito po ay naganap sa totoong buhay. Ang kwentong ito ay ibinahagi ng isa sa ating tagapakinig. Hiniling na lamang pong huwag banggitin ang lugar para po sa kapakanan ng pamilyang sangkot sa nangyari. Ito po ang kwento. Halos umagos ang pawis ko sa mukha habang pinagmamasdan ang babaeng yun na palingon-lingon sa paligid bago pumwesto sa isang masukal na lugar kung nasaan ako ngayon. Hinubad nito ang suot na itim na bestidang abot pa hanggang sakong. Kaya naman napalunok ako nang makita ang napakagandang kurba ng katawan nito. Buong akala ko ay kung ano lang ang gagawin niya. Kaya naman nagtaka ako nang may ilabas siyang tila lalagyan ng ointment at kumuha ng laman yun. Ipinahid niya ito sa kanyang kilikili, pababa, at inulit ang proseso sa kabilang kilikili naman. Habang nagpapahid ng langis na may nakakasukang amoy, ay may binabanggit din siyang kataga na halos hindi ko maintindihan. Siri-siri, daing kong Diyos banggi, labaw sa kahuyan, lagbas sa kaserungan. Aniya na halos mahilo ako sa kakaisip kung anong ibig sabihin dahil Tagalog ako. Napaangat ang tingin ko sa kakahuyan nang makita ko nagkumahog siya sa pag-akyat habang may kung anong lumalabas sa kanyang kilikili. Natila ba mabalahibong mga pakpak. Pumunta siya sa pinakatuktok at tumalon na labis kong ikinasindak. Akala ko'y lalagapak siya sa lupa. Ngunit nagulat ako nang makitang lumabas ang kanyang mga pakpak. Kaya nakalipad siya pataas sa ere. Napanganga ako at hindi na napansin ang kanyang langis na naiwan pala sa lupa. Nanginginig na napatayo ako at muling napamura nang mapagtantong hindi ko pa pala nalinisan ang aking puwet. Naglalabas lang ako ng dumi nang aksidenteng makita ko ang babaeng iyon na basta na lang tumungo dito at magubad. Saka nagbago ng anyo. Nasa kalagitnaan kami ng selebrasyon ng piyesta. At sino bang mag-aakalang may mga nilalang na kagaya ng aking nakita kanina ang magbabalak pang magbago ng anyo sa kakahuyan. Nanginginig na tumayo ako matapos ayusin ang aking sarili. Kinakabahang bumalik ako sa mga kaibigan kong nagkukumpulan sa sulok ng nakahilirang mga pagkain. Nagtutulakan ng mga ito kung sino ang mauunang kumuha ng pagkain. Lumapit ako sa kanila at pilit nang ngumiti. "O Jude, nag-LBM ka ba? Sama kasi ng ngiti mo eh." Salubong sa akin ni Harry, sabay abot ng plato. Pakiramdam ko ay nag-init ang aking pisngi nang magtawanan ang lahat ng aking mga kaibigan. Panira talaga yung lalaking to. Madalas akong ipahiya at wala pang delikadesa. Ang sinasabi niyang masamang ngiti ko ay mas napasama pa nang mapatingin ako sa kanya. Napaatras siya at sinabing mauna na raw ako kumuha ng pagkain. Madalas kaming magbakasyong magkakaibigan. Nakapunta na kami sa iba't ibang lugar at kung saan-saan.
para makakita ng mga nagagandahang view at makatikim ng mga masasarap na pagkain at putahe sa kanya-kanyang lugar. Ngunit sa lugar na to, na itinuturing ni Alma na probinsya, ay ngayon lamang kami nakapunta. Maganda naman talaga at marami kang mapapasyalan. Iyon nga lamang ay malayo na sa kabiasnan ang lugar na to, na nasa parting Kabisayaan. 4 kaming magkakaibigan. Ako, si Alma, si Harry at si Jake. Mahilig kaming pumasyal at kumuha ng mga litrato bilang souvenir sa mga lugar na aming napuntahan. Kanina ay nakilala ko ang mga magulang ni Alma. Mababait sina Tito Ed at Tita Lisa. Maalalahanin at mainit ang naging pagtanggap sa amin. Akala ko nga ay mapapagalitan si Alma dahil puro lalaki ang kanyang mga kaibigan. Ngunit hindi pala. Natutuwa pa nga raw si Kuya dahil nagagawa naming bantayan ang kanyang prinsesa habang nag-aaral ito sa Maynila. Magkakaklase kami at iisa lang ang kunukuha naming kurso. Sa ngayon ay malapit na kami magtapos sa kursong nursing. Nagkataong bakasyon kaya kami nakapunta sa lugar ni na Alma. Ang konti lang naman ang kinuha mong pagkain, Jude. May sakit ka ba? Nag-aalalang tanong ni Alma. Duda ni na Jake. May gusto sa akin ang aming kaibigang babae. Dahil madalas nitong inaasikaso ang mga pangangailangan ko kahit sa pagkain. Sa halip na siya ang inaalalayan ko, ay ako pa ang pinagsisilbihan niya. Kaya naman napapayuko na lamang ako at nakikiramdam. Hanggat maaari ay manatili lamang kami magkaibigan. Dahil kapatid na talaga ang turing ko sa kanya at hindi na magbabago pa yun. Napansin ni na Harry ang pag-aalala ni Alma. Kaya maging sila ay napahinto na din sa pagsandok ng pagkain. Jude, ayos ka lang ba talaga? Namumutla ka. Nagbibiro lang naman ako kanina. Nag-aalalang wika naman ni Harry. Umiling lang ako at tinungo ang mesa namin. Tila iisang tao na nagsisunuran ang mga kaibigan ko at pinalibutan nila ako. Wala akong sakit at lalong hindi masama ang pakiramdam ko. Natakot lang ako at nagulat sa nakita ko kanina. Totoo ba talagang aswang ang aking nakita? Mabagal ang ginawa kong paglingon kanina. Tandang-tanda ko pa yung damit ng babaeng nagbagong anyo. At alam kong bisita ni na Alma yun. Dahil hindi ko na to nakikita kanina. Alma, kilala mo yung babaeng nakaitim na bestida kanina? Tanong ko sa kanya na ikinatigil niya sa pagkain. Saglit pa siyang nag-isip at napatango-tango bago sumagot. Oo, kilala ko. Bakit? Sabi niya. Nahinto naman sa pagkain ang dalawa pa naming kaibigan at tila ba balak pang pakinggan ang aking sasabihin. Atin natin lang to. Okay lang ba? Nakita ko kasi ang babae sa kakahuyan. Naghubad ng damit niya. Panimula ako kaya naman napatingin ang dalawang lalaking kaibigan namin. Namboso ka pala. Nakangising wika ni Jake. Kaya tiningnan ko rin siya ng masama. Hindi ko pinansin ang kanilang patutsada. At hinarap si Alma at nagpatuloy sa aking sinasabi. Nakita ko siyang mayroong ipinahid sa katawan. Parang mabahong langis. Ipinahid yun sa kanyang katawan. Matapos yun ay nagbago siya ng anyo. Tapos bigla siyang nakalipad. Lumipad siya palayo. Sambit ko kaya napasinghap si Alma. Ang alam ko ay kaibigan niya yata ang babae. Bukod pa sa kakilala talaga niya. Kaya naman pagkarinig nun ay naningkit ang mga mata ni Alma.
At tinanong akong muli kung sigurado daw ba talaga akong totoo ang nakita ko. Hindi ako marunong magsinungaling. At alam ko kung ano yung nakita ko. Hindi ako namamalikmata, sabi ko kay Alma. Kahit puntan pa natin yung lugar kung saan nagpalit yung babae. Sabi ko pa. Mara pala ang pangalan yun. At kung totoo man ang naisip ko, ay isa siyang aswang. Maswerte ako dahil ako ang nakakita sa kanya at nakatuklas sa kanyang lihim. Dahil kung nagkataong ibang tao ang nakakita sa kanya, malamang sinunog na siya ngayon dahil ang aswang ay salot sa lipunan. Tumayo si Alma at lumingon sa aming paligid. Nako, malaking issue to, sabi ni Alma, kaya pinandilatan ko siya ng mata. Hanggat maaari ay umiiwas ako sa mga isyong ganito o parang iskandalo. Kaya ayaw ko sanang magsabi ng mga bagay na tiyak na ikasisira ng iba. Iba pa naman si Alma dahil masyadong matabil ang dila niyan. Kapag babae nga naman, hindi mapigilan ang bibig kapag may nadiskubring mga lihim. Ilang beses ko na ba siyang sinaway dahil doon? Bago pa man muling maibuka ni Alma ang kanyang bibig, ay hinila ko na siya palayo sa kainan. Dinala ko siya sa may madilim na bahagi ng kabahayan, kung saan halos nakakabing katahimikan na lamang ang nananatili. Dahil lahat yata ng tao ay nasa piyesta at abala sa pakikipagkasiyahan. Nagkakamot-ulong nagsisunuran ang dalawa pa naming kaibigan. Sayang, hindi natin natapos yung pagkain. Bakit ba nadadamay kami sa away niyong magjowa? Sabi ng dalawa naming kaibigang lalaki na ikinamulagat naman namin sabay singhal sa kanila. Hindi kami magjowa. Sabay pa naming sambit ni Alma at sabay uling nagkayukuan. Nagkahiyaan kami saglit hanggang sa makabawi na ako ng tuluyan. Gigil ko siyang binitawan at pinandilatan ng mga mata. Nahihibang ka na ba? Yamot kong sabi sa kanya. Kaya naman napaatras si Alma. Biro ko lang naman yun eh, sambit niya, kaya napailing na lamang ako. Napalingon ako sa paligid. May nahagip ang aking tingin sa isang bahagi ng bahay sa di kalayuan mula sa aming kinaroroonan. Naagaw din yun ang pansin ni na Harry, Jake at Alma. Kaya naman 4 na kaming nakatingala sa bahay. Pareho kaming napagangan ng makita ang isang bulto na dahan-dahan kumapang pataas ng bubong. Nakatiklip ang magpakpak nito. Samantalang ang magulo at sabog ng buhok ay nakatakip sa mukha. Napatakip si Alma sa kanyang bibig. Oh my God! Tanging bulalas ni Alma. Ako naman ay muling natulala at nanumbalik ang tensyon sa katawan. Bahala ko na sanang tumakbo nang makarinig ng isang kalabog sa bubong. Hoy! Bumaba ka yan! Sigaw ni Harry na siya palang nagbato sa bubong. Napamura ako sa labis na inis. Dahil paano na lang kung ireklamo kami ng may-ari ng bahay. Mabangis na linungon sa amin ang nilalang at umangil na tila para itong leon. Takot na napatas kami sa katinantya ang layo niya mula sa amin. Nang makita nang ikinampay ng nilalang na to ang kanyang mga pakpak, kinasinda kaming 3 at nagsipagtakbuhan palayo. Walang halong biro, aswang ang aming nakita. At ang masaklap pa, ay siya ang aswang na nakita kong nagbagong anyo sa kakahuyan kanina. Hindi ko na namalayang nagkahiwalay-hiwalay kami ni na Jake at Harry.
dahil si Alma na lang ang nakasunod sa akin. Tila may sariling isip ang aking mga paa na tinaluntunon ng daan papunta sa bahay ni Alma, kung saan nagkakasiyahan ang mga tao kanina. May mga nagsisikainan pa sa mesa at may mga nagiinuman pa. Abala sa pag-uusap ang lahat, habang ako naman ay hinihingal sa labis na sindak. Saan tayo pupunta, Jude? Tanong ni Alma sa akin. Kaya naman napalingon ako sa kanya. Dito lang tayo. Baka hindi na tayo pakikialaman dito. Ang sabi ko, kaya napatango naman si Alma. Nag-aalala ko kina Jika Sari. Saan kayo nakatakbo yung mga yun? Huwag naman sana silang maabutan ng aswang. Noong mga sandaling yun ay nagdesisyon akong hanapin ang dalawa. Kaya naman iniwanan ko si Alma sa bahay niyo. Mahigpit ko siyang pinagsabihan na huwag susunod dahil baka balikan siya ni Mara. Bago naman ako tuluyang makalayo, hinahagip ng aking tingin si Tito Ed. Tito! Tawag ko sa kanya. Napahinto sa balak pa sanang pagpasok sa loob ang lalaki at hinarap ako. "Oh Jude, ikaw pala," sabi ni Tito Ed. Sa dahan-dahan at hindi nakakasakit na mga salita ay isinalaysay ko ang nakita ko patungkol kay Mara. Gulat at takot ang rumihistro sa mukha ni Tito Ed. Sabi ni Tito Ed ay isang aswang layog ang aking nakita. Ito ang katumbas ng wakwak sa mga Bisaya, sabi ni Tito Ed. Iilan na palang nabiktima nito sa kanilang lugar na hanggang ngayon ay pinapanatiling lihim dahil binabantayan pa nila dahil hindi na alam kung sino ba talaga yung aswang. Masyado kasi itong mailap at hindi mahuli-huli. Dati ay wala pang namamatay na tao sa kanilang lugar. Ngunit naging madalas ang pagbiktima sa kanilang mga alagang hayop. Ito ang unang kinakain ng aswang layog at inuubusan ng dugo. Halos wala raw natitira sa kanilang manok, mga baboy at mga kambing. Ngunit habang tumatagal, ay mas nagiging masahol na ang ginagawa ng nasabing aswang. Tila mas mabangis pa ito sa hayop. Nagwawala ng araw ito. Palatandaan ang mga wasak na dibdib ng bawat biktima at ang pagkawala ng mga laman loob. Nagdeklara ng araw dati ang kapitan ng kanilang barangay na suyurin ang buong lugar upang mahanap ang salot. Ngunit hindi nila malaman-laman kung sino yun. Ngayon lang, kung kailan ako naman ang aksidenteng nakakita. Wala na sana akong balak ipalam to kina Tito dahil nakilala ko si Mara. Mabait naman ito at palangiti. Kahit tahimik lang at hindi gaanong kibuin. Isa pa ay hindi naman kami pinapakalaman nito. Nagulat lang talaga ako nung makita akong magbagong anyo siya kanina. Ilang sandali pa nagulat na lamang ako nang inabotan ako ni Tito Ed ng isang buntot pagi. Sabi niya, ito ay makakatulong sa akin sa pagpuprotekta sa aking sarili. Hanggat maaari ay ayaw niyang may iba pang makaalam ng aming mga nalalaman. Kaya kung kaya ko raw kalabanin ng aswang, ay huwag ko nang hayaang magkagulong mga tao. Tumango naman ako at sinabihan si Tito Ed na gagawin ko para masugpo ang salot sa kanilang lugar. At isa pa, dahil na rin sa mga kaibigan ko. Dahil gusto ko talagang balikan ang aking dalawang kaibigan. Kaya yun nga ang ginawa ko. Muli akong bumalik sa aming pinanggalingan kanina at pilit hinanap kung saan nagtungo ang aking mga kaibigan. Gayon na lang ang gulat ko nang makita kong umiiyak na si Harry. Habang katabi nito
ay ang walang malay na si Jake. Sabi ni Harry kanina, kung tumatakbo na rin kami ni Alma, ay naaabutan sila ng aswang at napilitang makipagpambuno si Jake dun sa aswang. Ngunit dahil malakas ang aswang at pinagkakalmot ang mukha nito, maging ang dibdib niya, sinubukan tulungan daw ni Harry ang kaibigan. Ngunit sa sobrang lakas nito ay hindi nila ito natalo. Dahil kahit magsama pa silang dalawa, ay hindi sila umubra. Ang akala ko'y normal na pagkawala lang ng malay ang nangyari kay Jake. Ngunit hindi ko mapigilang umiyak nang makita ang napakalaking sugat sa dibdib ni Jake. Parang nabutas ang kanyang dibdib. Pinipigilan ko siya kanina. Ngunit hindi ko magawa. Sobrang lakas niya. At maging ang laman loob ni Jake ay hinablot niya. Hinablot ng aswang. Umiiyak na wika ni Harry. Natahimik na lamang kami nang may marinig muli kaming huni. Ang huni na yun ay mahina lamang, ngunit umaalingaw-ngaw sa aming tenga. At dahil mahina yun ay alam namin nasa malapit lang ang nasabi nila lang. At naghihintay na mabiktima kami. Mahigpit kong hinawakan ang buntot ng pagi. At nang may makita aking unting gumalaw, ay walang malakas na hinagupit ko ito. Ngunit kasing tulin to ng agila na lumipad pasulong sa amin. At hindi ko namamalayan ay umangil ang nilalang. Dahil parang natamaan ito at galit na umungol. Nakita akong pagpatak ng dugo sa kanyang braso kung saan siya natamaan. Dahil doon ay lumakas ang aking loob at muling inulit ang aking ginawa. Sa kabilang braso naman siya tinamaan. At ang padapis-dapis na tama niya, tila napakalaking epekto sa kanya. Biglang nanghina yung aswang at pasuray-suray na bumagsak sa lupa. Ang kanyang malapaniking pakpak ay tila napunit hanggang sa dahan-dahang maglaho ang pakpak niya. Hudyat na yun para sana tapusin ko na siya, ngunit biglang tumayo ang aswang. At kahit nanghihina, bigla itong tumalilis ang takbo papalayo. Hindi ko na siya tinangkang hinabol pa dahil napakabilis pa rin ang kilos nito. Ngunit tinulungan ko na lamang si Harry sa pagbuhat sa katawan ni Jake. Lubhang ikinagulat ni Alma ang nangyari, kaya naman iyak ito ng iyak. At halos hindi lumabas ng bahay at hindi na rin kumain. Palaging tulala at inaalala ang masayang mga pagsasama namin ni Jake. Sa tinagal-tagal namin sa mundo at ni sa hinagap ay hindi namin inaasahang may makakaengkwentro kaming aswang. Nakakatakot at sobrang delikado. Kinabukasan ay tinaluntun ko ang daan papunta sa kakawyan para sana muling maglabas ng dumi dahil hindi ako komportable sa kanilang mga banyo. Nagulat ako nang makita ang isang babaeng nakahandusay sa lupa at napakaraming sugat na parang hinagupit ito ng mga latigo. Hindi na nito nagawang makapagbihis pa at ang langis na balak pa yata nitong ipahid sa katawan ay natapon na. Tama si Alma. Si Mara nga ang aswang na nagpapanggap lamang bilang isang tao para makapambiktima. Ayon sa kanila, dahil lang si Mara sa kanilang lugar at wala silang kaalam-alam sa pinanggalingan ng dalaga na mula pala sa lahi ng mga aswang na layog. Ang uri ng mga aswang na gumagamit ng ritual para magbago ng inyo.
Napakahiwaga ng ating mundong ginagalawan. Napakaraming bagay ang mahirap ipaliwanag. Pero nagaganap. Hanggang dito na lamang po. Salamat po sa pakikinig. Magandang araw po. Nais ko lamang pong magpasalamat sa lahat po ng sumusuporta sa ating channel, sa lahat po nating mga subscribers, sa lahat po ng ating mga listeners, mga silent listeners po, mga OFW listeners mula po sa iba't ibang panig ng mundo. Maraming salamat po sa pagsuporta po sa ating channel. At kung hindi po kalabisan, baka pwede pong please don't skip ads po. Napakalaking bagay po sa atin. Napakalaking tulong po sa ating channel. At paki-like na rin po ang ating mga videos para po dagdag po sa algorithm po sa ating channel para lalo po nating mapalaganap ang ating channel. Nais ko lamang pong i-shoutout si Boss Ariel Del Mundo. Boss, shoutout po. Kay Boss Fremogi De Vida, shoutout po. Maraming salamat po sa pakikinig. Kay Boss Hads, dyan po sa may Saudi, shoutout po sa inyo, boss. Ingat kayo dyan palagi. Shoutout po sa Villaruel family, dyan po sa may San Jose del Monte, Bulacan. Shoutout po sa inyo. Maraming salamat po sa pakikinig. From Boss Rene Villaruel, boss, shoutout po. Shoutout din po sa Pan de Pain Bake Shop at Trento, Agusan del Sur. Ang shoutout pong ito ay mula po kay Boss Robin Salvador, boss, shoutout po. Kay Boss Marlon Bagonbon, boss, shoutout po. Kay Boss Roel Muwalya, boss, shoutout po. At kay Mr. Anton Nakan at kay Mr. Norbayan Gumilong, shoutout po sa inyo. From Boss Gino din, shoutout po sa inyo. Ang furniture shop ng San Martin, Angon, Rizal, shoutout po sa inyo dyan. Ang shoutout pong ito mula po kay Ma'am Arlene Malate, shoutout po. Shoutout din po kay Boss Ronnie Roldan, boss, shoutout po. Shoutout din po kay Boss Randy Salvador, boss, shoutout po. Nais ko lamang pong i-shoutout si Boss Jing Fuenzalida, isa po sa ating mga silent listeners. Maraming salamat po, boss, sa pakikinig. Shoutout po sa inyo. Shoutout din po kina Elijah Bryce, Alia Briel, at Olivia Norin Elise. Ito po yung 3 angels po ni Boss Benji. At shoutout din daw po sa misis po ni Boss Benji na si Ma'am Maylindang Kalan, dyan po sa may Darasat, Tanawan City, Batangas. Shoutout po sa inyo. Shoutout din po kay Boss Miguel Doris Kibel. Shoutout po. Happy birthday din po kay Luis on September 30. Ang shoutout pong ito ay mula po kay Ma'am Annie Apruebo. Shoutout po sa inyo. More birthdays to come, more blessings and good health. Shoutout po sa inyo, Boss Luis. Happy birthday po ulit on September 30. Shoutout po. Nais ko lamang pong i-shoutout si Boss Michael Mojica Video ng Tagaytay City. Shoutout po. Shoutout din po kay Boss Jonathan Alano dyan po sa may Bicol, boss. Shoutout po. Shoutout din po kay Boss Joel Cabahog, boss. Shoutout po. Shoutout din po kay Boss Paul Adlaon, boss. Shoutout po. Pasensya na po, medyo natagalan yung shoutout. Shoutout din po kay Boss Anton Nakan, ang mabait na kaibigan ni Boss Gino din, at ang asawa ng kanyang pinsan na si Mr. Norbayan Gilong. Maraming salamat po sa pakikinig. Ang shoutout pong ito ay mula po kay Boss Gino din, boss. Shoutout po. Shoutout din po sa mga taga Katmon Boys dyan po sa may Makati. Shoutout po sa inyo. Ang shoutout pong ito ay mula po kay Boss Rene Villaruel. Shoutout po. Shoutout din po kay Jepoy, kay Jessa, at kay Fritz. Ang shoutout pong ito ay mula po kay Ma'am Annabeth Apruebo. Shoutout po sa inyo. Shoutout din po kay Boss Bulag na Anghel, boss. Shoutout po. Maraming salamat po. Nais ko lamang pong i-shoutout si Boss Jimmy Kua. Shoutout po sa inyo. Maraming salamat po sa pakikinig. At shoutout din po sa may Samahang Maralita, sa mga tagapakinig po dyan. Maraming salamat po.
Shoutout din po kay Boss Jesse Manresa at sa misis po ni Boss Jesse. Shoutout po sa inyo. Maraming salamat po sa pakikinig. Shoutout din po kay Ma'am Elizabeth Arnaiz. Shoutout po sa inyo, ma'am. Shoutout din po kay Boss Rex Hunter's Adventure. Boss, shoutout po. Maraming salamat po sa pakikinig. Nais ko lamang pong i-shoutout si Ma'am Janet Verga dyan po sa may Qatar. Ma'am, shoutout po. Maraming salamat po. Kay Boss Jun Tupas. Boss, shoutout po. Kay Boss Eduardo Ducay. Boss, shoutout po. Kay Boss Rick and Resty Alcantara, shoutout po sa inyo. Ang shoutout pong ito ay mula po kay Boss June G. Alcantara. Shoutout po. Kay Boss Romeo Alvarez, dyan po sa may San Jose del Monte, Bulacan. At sa mga taga San Jose del Monte, Bulacan, shoutout po. Ang May Kokoro team, shoutout po sa inyo. Shoutout po kay Boss Jeric, kay Boss Lawrence, kay Boss Javier, kay Ma'am Angie. Shoutout po sa inyo. Salamat po sa pagtulong. Maraming salamat po. Si Boss Malvin Esguera at si Boss Ronaldo Esguera, shoutout po sa inyo. Shoutout din po sa Manhattan Hamburger and Restaurant, dyan po sa may Bucandalia, Imus, Cavite. Shoutout po sa inyo. Maraming salamat po sa pakikinig. Si Boss Bulag na Anghel, boss, shoutout po sa iyo. Salamat po sa pakikinig. Shoutout din po kay Ariando Tamor, kay Boss Christian Ed, at kay Boss Ferdinand Tamor, dyan po sa may Las Piñas. Shoutout po sa inyo. Ang shoutout po ito ay mula po kay Boss Chris. Shoutout po. Shoutout din po sa King Solomon Game Farm, dyan po sa may Tawid, Maasin City, Southern Leyte. Shoutout po sa inyo. Shoutout din po kay Ma'am Rosie de Mesa. Ma'am, shoutout po. Shoutout din po kay Ma'am Julie Roel, kay Ma'am Raquel Punsalang, Ma'am Melania Roel. Shoutout po sa inyo. Sa family niyo po, shoutout po. Boss Loreto Ihaan Jr., shoutout po. Sir Ron Pilapi, dyan po sa Kentucky, shoutout sa inyo. Boss Liay Estoque, shoutout. Boss Edison Velasco, shoutout. Boss Rodney TV, may time po kayo, bisita na po channel po ni Boss Rodney TV. Vlogs niya po sa mountain bike. Shoutout din po kay Boss Red Rosal. Nag-livestream po si Boss Red every Wednesdays, Fridays, and Sundays. May time po kayo, bisita na po sa channel niya. Boss Lady B 73 dyan po sa Texas, shoutout po. Boss Ed Uy, shoutout po. Boss Dimpos Yumi, boss, shoutout sa iyo, boss. Ma'am Liza Arcega, shoutout po. Ma'am Ivy Standian, shoutout po. Boss Rochelle Abillar, may time po kayo, bisita na po sa channel po. Rochelle Abillar po. Ma'am Melanie Passion, shoutout. Ma'am Milagrosa Lok, shoutout. Boss Nonoyski, shoutout sa iyo, boss. At yung BFF pala ni Ma'am Jane, si Boss Hershey, shoutout sa iyo. Boss Miles, shoutout po. Boss Lord Olivar, shoutout po. Boss Rexy Ann, shoutout po. Boss Jesse Joshua Castillo, shoutout po. Ma'am Maya Flores, shoutout po. Boss Queenie, shoutout po. Boss Alberto Liano, shoutout po. Ma'am Michelle Cedron, shoutout po. Ma'am Susan De Los Santos, shoutout po. Boss Ron and Ma'am Lenny Fee, shoutout po sa inyo. Sir Reynaldo Silong, shoutout po. Ma'am Charlene Gumansing, shoutout po. Boss Psychic Scorpio, shoutout po. Ma'am Marianita FL, shoutout po. Boss James Channel, may time po kayo, bisita na po channel po ni Boss James. Ma'am Maribel Salcedo, shoutout po. Boss Vinci Maya, boss, shoutout po. Boss Leonardo Manalo, shoutout po. Boss Yumi Cotton TV, shoutout sa iyo, boss. May time po kayo, bisita na po sa channel, Yumi Cotton TV. Boss Yoreski Escalona, shoutout sa iyo, boss. Boss Jopay Bertuto, boss, shoutout sa iyo. Ate Peng, shoutout po. Ma'am Elaine Almera, shoutout po. Boss Supremo Proxky, dyan po sa Cavite, shoutout sa iyo, boss. Ang Bless na Baka, shoutout po. Ma'am Christian, dyan po sa Hamburg, shoutout po. Kaya, Sir Alex of Southern Mindanao Creep Experience, shoutout sa iyo, sir. Boss Jimmy Pandong, shoutout po. Kay Tata Estong Nestor Bauyon, dyan po sa London, shoutout po. Ma'am Mary Asilar, shoutout po, dyan dito sa UK. Boss Edward Malilin, boss, shoutout po. Boss Raymond Glover, shoutout sa iyo, boss. Ma'am Eliza Miguel, shoutout po. Shoutout po kay Boss Ricky Gonzalez, kay Boss Bobby, kay Ma'am Milagros Gonzalez, kay Sir Romeo, shoutout po sa inyo. Boss Sai 1986 Vlog, may time po kayo bisita ng channel, Sai 1986 Vlog.
Boss Young's Life, shoutout. Boss Russell Ferreira, shoutout. Boss Emslack, shoutout. Miss Jabel, shoutout po. Miss Choji D, shoutout. Ma'am Liza Arcega, shoutout po. Ma'am Selena Rawato, shoutout po. Boss Francis Mauna, shoutout po. Boss Stacy Vlog, dyan po sa Spain, shoutout po. Boss Mary Tales, may time po kayo, bisita naman, shoutout po ni Boss Mary Tales. Ma'am Mirna Buo, shoutout po. Boss Kamandag Pigeon TV, mahilig po kayo sa kalapati, bisita po sa channel po ni Boss Kamandag Pigeon TV. Ganun po kay Boss Titan Love TV. Boss Diggy and George, mahilig po kayo sa bedtime stories, bisita lang po sa channel po nila. Boss Horseshoe TV, mga vlogs po nila sa Japan, bisita lang po sa channel. Boss J Palo, shoutout. Boss Pedro Tampo, shoutout po. Ma'am Maria Lizel Barro, shoutout. Ma'am Aubrey Delgado, shoutout sa iyo, ma'am. Sa family po, sa husband niyo po. Boss Camelo Aroy, boss, shoutout sa iyo dyan, sa mga taga Southern Leyte. Kay Boss Jesse, ang Manuel at Horror Stories, may time po, kabisita lang sa channel niya. Boss Nico, shoutout sa iyo, boss. Boss Ron Misa, shoutout po. Ma'am Erica Tijano, shoutout po. Boss Angie Tatifuco, shoutout po. Ma'am Ana Sato, shoutout po. Ma'am Eli Cono, shoutout po. Boss Freya's World, shoutout sa iyo, boss. Boss Resi Madrid, shoutout po. Lutong Bahay ni Ming, shoutout. Boss Wences 666, shoutout po. Boss John Reyna Zakati, boss, shoutout. Kay Ma'am Lea Velasquez, shoutout po. Kay Ma'am Shirley Carillo, shoutout po. Sa mga hindi po nabanggit, pasensya po, bawi po ako next time. Kung naibigan po ninyo ang ating kwento, pakihit lang po ang like button, pati din po subscribe. Pakiclick na rin po ang notification bell para updated po tayo sa ating mga kwento. Kung may nais po kayong sabihin, pakiiwan lang po sa ating comment section. Maraming salamat.